pakiramdam mo na parang pinalalabas ka na masamang isang ama, yung di magandang ama? Morley, kilala mo ko. Financially ba, hindi na nila napakinabangan during that time na parang naging pabayang ama ka? Ito ay diretsahan. Ano mensahe mo kay Angel? Ano Na bang- nagsalita nga ng sama ng loob niya kay Robin. Napipikon ako, gusto ko nga sumagot eh. Kilala ko yung tao. Lagyan kayo ba ni Osam? Ha? Kumusta na yung sinasa sa inyo ng laga? Naapektuhan? Hindi naman sa kaso eh. Hindi naman sa babayaran eh. Personal ka na bang humingi sa kanya tawa? Para sa akin na-realize ko na pag meron ka palang mga taong pinakasamahan, minahal, nararamdaman mo na may galit sila sa'yo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Chara Magdial. Ako po ang President and CEO ng Maddox Jewelry. Naitayo ko po itong company na to 2020 during pandemic time. Hanggang ngayon po, ito, lumaki na rin po kami. Before, I think we only nasa 4 employees lang kami nag-umpisa ng 4-5. And then ngayon, madami na. Lumaki na rin po yung Maddox Jewelry serving all Filipina, sa buong Pilipinas, and also sa ibang bansa. Ano po ang purpose nito? Bakit po kakaiba na mayroong isang fashion show featuring jewelry? Actually po kasi pinakauna nito, wala kaming plan to have mga ganitong fashion show. Pero habang lumaki po kasi yung Maddox, we cater many customers already, even mga celebrities. And then, ang isa sa mission and vision namin is maging super affordable yung diamond jewelry, luxury sa lahat po ng Pilipinas. Ito, isang way po namin to para makita po ng lahat na hindi pa po nakakilala sa amin na meron pong diamond jewelry na pwede pong bilhin kahit ng mga ordinaryong tao. Na kaya pala namin bilhin siya. Na hindi lang siya pang millions, pang mga altas, all Filipina can afford. Parang we want to spread the news para sa lahat from Maddox Jewelry. Ako po, bilang owner or president po ng Maddox Jewelry, ginagawa ko po talaga ng paraan para maging super affordable para sa lahat. In a simple way na konti lang po yung kita para lang po maka-afford po lahat. And then we have all kinds actually po. From super murang presyo, medium prices, up to the expensive ones. So we have all. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Morley Alinio. Anyway, ang question ko po ay, saan galing yung Maddox na yan? Saan siya nagmula? Para naisip mo ba na itong gusto kong title ng product ko? The Maddox, ang name ng Maddox is nanggaling po sa anak ko. Yung bunso kong anak. He's 10 years old now. Ang name niya, Maddox. Yeah, Maddox. Anong pangalan nun? Asawa ko. Gusto kasi ng asawa ko kaiba. Ayaw niya na may kaparehas. So, kinuha siya sa anak ni Angelina Jolie, yung panganay. Tapos, nung ginawa ko naman tong Maddox nga, nag-isip, sabi ko, ayoko mag-isip. Ayoko, mapapagod pa ako isipin ko kung anong pangalan. Anak ko na lang. Yun na. Tapos, nisip ko rin, sabi ko, Maddox kasi kakaiba. Para madaling tandaan. Kasi hindi siya general. Hindi siya parang yung name niya. Siya lang talaga yung meron. So, pag naisip na ng tao, Maddox, kami na yan. Dito ba yan ginagawa? Meron ba kayong pagawaan dito ng mga jewelry? Pilipino ba ang gumagawa nito? Dito po sa Philippines meron po, and then meron din po sa ibang bansa. Yung mga factories namin, iba-ibang bansa na po yun, including the Philippines. Pero yung mga shipments po noon or arrival dito, we have our tie-ups here. Yung last question ko, yung diamond ba ay tulad ng ibang diamond na ang mahal-mahal na isasanla? Actually po nasasanla po talaga ang diamond. Yun po yung iniisip ng ibang tao. Diamond jewelry nasasanla, hindi po totoo yun. Siguro po naiintindihan ako ng mga diamond lovers. Actually po, ang diamond, ang setting po namin usually 90% is 18 karat. White gold, yellow gold, rose gold. So, doon pa lang po parang we will think, nasasanla kasi ginto eh. We also have the platinum. Eto, habol ko ng question, ipagpaumanhin. Ito yung totoong tanong ko. Mula sa farm, kasama mo mga kalabaw, mga pananim, at eto ka ngayon. Nararamdaman mo ba na napaka-bless mo? At paano kang
nakarating dyan sa kinauupuan mo na ngayon ay kinakamusta ka namin? Gaano kasaya sa buhay mo? Super saya po talaga. Kasi hindi ko naman po talaga akalain at hindi ko po ito pinangarap. Bata pa po ako, never pong sumagi sa isip ko mapupunta po ako sa harap ninyo at nasa harap ko po kayo lahat. Kasi dati parang celebrity po, pinapanood ko lang po sa TV. Even kayo po, parang yan ang mga mukha po ninyo nakikita ko. Napapanood ko lang po talaga kayo sa TV. So pag napapanood ko po kayo, tuwang-tuwa lang po ako. So ngayon, parang hindi po ako, alam niyo po ba parang ngayon, pag nakita ko po kayo, parang, totoo ba to? Wait lang. Totoo ba to? So, wala po sa wisyo ko na dumating sa point na to. Totoo ka po, I'm so blessed. Hindi lang po sa kung anong meron ako ngayon, kundi po dun sa mga taong nakapredicate sa akin. Kasi po, hindi ko to magagawa kung wala po yung mga employees ko, kung wala po yung mga taong tumutulong sa akin. Kasi kung ako lang mag-isa, I cannot do this. So, hanggang ngayon po, sabi ko nga, mahalin natin yung empleyado, mahalin natin yung taong nakapaligid sa atin, yung mga nagbibigay po sa atin ng tulong, bigyan natin sila ng importansya. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Hope hindi po kayo magsawa sa pag-feature ng Maddox Jewelry. And then you are all welcome po sa aming showroom. May showroom po kami. As said kasi, I'm doing po the live selling every Wednesday and Sunday. Minsan po nag-iiba ng oras or araw. And then we also have our showroom. So lahat po kayo welcome pumunta. Ito po yung sa po kami. Marikina City. Yes. Okay. Ngayon po, ang existing showroom namin, malaki na siya. Pero after how many weeks, we will open na rin po yung mas more bigger showroom. Times din ang laki sa present namin. Same building po. Nandun lang din po siya. Part din po ng ano namin. Para makiter po namin ng mas marami pang customers. Yan. Thank you so Okay, much po. panapakan natin si Miss Hat. Tatapusan namin ang dami pa namin pinagdaanan mula sa kahirapan. Sobra. Hindi naman kami galing sa mayamang pamilya. Talagang from hanggang sa napupas sa ganitong sitwasyon. Abangan ninyo ang aming matinding one-on-one interview na kung saan ay marami kami pag-uusapan. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa anong panig ng mundo. Kumusta ka na bilang isang tatay? Marami kang pinagdaanan pero at ngayon parang sinasabing nanahimik ka na. Hindi, okay naman dahil Morley, kilala mo naman tayo, mga old school tayo. Kung may pagsubok na mabigat, bumabangon tayo. Paulit-ulit. Kahit na marami pagsubok, bangon lang ulit. Look at the brighter side of life. Laging ganun tayo. Tinanggal na yung pang-apelido mo, tinanggal na rin ba ang pagiging tatay mo? Hindi naman mawawala yun. Kaya nga sabi ko, with or without the family name, I'm happy for my children. Kumusta na kayo ni Marjorie? Hindi na kami nagkakausap. Hindi kami nagkakausap na matagal na, years na. Wala kang balak siyang kausapin o wala lang talaga? Bahala na, abangan na lang natin kung ano magaganap sa mga darating na araw. Hindi ko alam. Ano pakiramdam mo na parang pinalalabas ka na masamang isang ama, yung di magandang ama? Ang mas importante, yung opinion ng mga taong malapit sa akin. Mga taong mas nakakakilala sa akin. Morley, kilala mo ko. Mas importante sa akin yun. Mas importante yung sasabihin ng mga taong nakakakilala sa tunay na nararamdaman. Ang pananahimik mo ba ngayon ay nangangahulugan ng pagkatalo mo? O ang pananahimik mo ngayon ay pagbibigay sa kanila ng space? Hindi, ang pananahimik ko ay pagbibigay ng peace sa lahat. Sa kabilang side, sa amin, yung tahimik na buhay. Anong pakiramdam mo na parang lahat ang pinaghirapan mo nung bata pa sila? Para bang sinasabi na wala lang lahat yun? Ganun talaga. You have to accept whether it's good or bad. Tapos, look forward na lang na balang araw, baka magbigyan ng chance para makapag-uusap muli. May pagkukulang ka ba sa kanila? Prangkahan, diretsahan? Oo, marami rin. And kung mag-uusap man, huwag na yun ang pag-usapan. Ang pag-usapan na lang namin kung ano pa ba yung mga pwede namin gawin sa future. Financially ba, hindi ka nila napakinabangan during that time na parang naging pabayang ama ka? Ito ay diretsahan. Hindi naman. Alam naman ng Diyos yan. Single ka pa ngayon, sir? Hindi, may girlfriend ako. Meron ka ngayon. Kailan mo ulit nakita yung mga anak mo? April last year. I think that was a month before the wedding or mga 3 weeks before the wedding. Maiba naman ako, ano masasabi mo na iniintriga yung kaibigan mo na si Robin Padilla?
Natural lang yun kasi politiko eh. Sa artista nga, mas maraming intriga eh. Ang importante kung ano yung laman ng puso ni Robin. Na mas alam naman ng maraming tao na marami talaga siyang pagmamahal, lalo na sa kapwa Pilipino. Yung kanyang pagmamalasakit sa pagmamahal sa Pilipino, kahit nung hindi pa siya hindi pa siya politiko, gano'n na siya. Kilala mo naman si Morley naman, bata pa kami na Robin, kilala mo na kami. Pero alam mo, at the end of the day, magkaibigan pa rin kayo. Ganon yun. Bilang kaibigan, nasasakta ka ba sa sinasabing bobo Sobra! Sobra! Napipikon ako. Gusto ko nga sumagot eh. Okay. Ako nga inaawat nila eh. Si Robin, mas peaceful pa nga yun eh. Ako mas napipikon nga ako dahil nakilala ko yung tao. Galing ka sa politika at nasa politika si Robin Yeah. Padilla ngayon. Yes, 9 years din akong city councilor ng Caloocan, di ba? Ano mensahe mo kay Angel? Angel, Noxie, ano Na bang? nagsalita nga ng sama ng loob niya kay Robin. Respetuhin na lang natin kasi opinion niya yun eh. Bawat Pilipino, kailangan irespeto natin ang kanya-kanyang opinion. Ganyan tayo mga Pinoy. Kaya nga ano tayo eh, maganda yung freedom, sense of freedom natin sa Pilipinas. At ano yun, blessing para sa bansa natin yun. Na you can give your opinion, whether positive or negative. May mensahe ka ba dito kay Danita na talagang Well, sana magkausap pa rin kami sa mga darating na mga araw. Sana magkaroon kami ng chance na, alam ba, yung heart to heart. si Julia? Ganon din. Sana magkaroon kami ng chance yung kausap-usap. Iba yung personal kayo magkausap muli. Kung may regalo kang gusto matanggap, wala sa pamilya. Siguro, isang souvenir photo na magkakasama kami lahat ng mga anak ko. Lahat sila. Wala panganay hanggang bunso. Ano ba ang gustong baguhin ng isang Dennis Padilla sa kanyang buhay para maiayos mga pagkakamali niya kung meron man sa kanyang Wala akong dapat baguhin. Ang importante, move forward at sana magkausap-usap kami ulit. Ang dream ko, magkaroon kami ng one picture na magkakasama kami lahat ng mga anak ko. Mensahe mo sa mga fans, sa mga kaibigan na nagsasabi naman that, ano ba yan? More blessings sa ating lahat at lagi tayong humanap ng positive sa gagawin sa ating mga buhay. God bless everybody. Thank you. Kumusta ka na dyan? Mabuti naman, Ano naman ginagawa mo ngayon? ang part, ari ng tundo. Taga-Tundo ako. Talaga? Taga-Moriones ako. So, we should din. Ano role mo doon? Kuya Eric. Kumusta ka naman sa Tundo? Okay naman, saya naman. Well, we've shot already, hopefully by October. And So kasi noong mga panahon na yun, way back 90s, talagang malaking pangalan lang ang Jao Mapa pag sinabing Jao Mapa. Ano nangyari? nagpahinga muna dahil nakakapagod yung trabaho. No? Took an MIA and had a family, finished college. So, I got a degree. Ngayon, nagpipinta ako. Ano yung degree nakuha? Fine Arts major in advertising. Saan school? University of San Francisco. Oh, at least graduate ka. Yes. Hindi ba dahil sa biglang pag-alis dahil parang na-opera ka na puro sexy? Hindi nga eh. Etong story ron. Nung ginawa ko yung matrikula, tinawag ako ng dean. Sabi ng dean, maglilo ka muna eh. Yung rector natin, hinahunting ka, wanted ka, huwag ka masyadong magpakita. Dahil bawal eh. That's what I did. And, yun naman, muntik na. Kumusta ka na ngayon? May mga anak ka na ba? Buti naman. Family mo? I have 3 kids. Actually, they're already in college. So, uli na lang. Konti na lang. College ka na? All 3 of them are college. Talaga yung edad mo nga. Ibig sabihin, nung ginawa mo yung matrikula, may anak ka na. Wala pa. I was 20 then. May pupulog ako sa iyo. Naging kayo maniosang. Ha? Secret! Oo talaga. Naging kayo. Ano mo na kayo sa... Sabi nga niya. Hindi alam mo na. Pero sa'yo ba mas okay sa'yo yung mas may edad na ba? Hindi naman. Kataon lang talaga. I mean, hindi naman sa hinahanap. Kung nangyari lang. Hinuhuli mo ako eh! Kapag babalik ka ng Sanjao sa industriya, ilang taon ka muna nang nawala sa Gusto kong maniwala na sana makabalik ako. I mean, I've been trying to get back since 2000. May panghinayang ka? Ba't iniwanan mo? Wala naman. For God's plan. So, no regrets. Masaya ako sa takbo. In his right time, nangyayari. Sa pagbabalik mo ngayon, anong mga role mo? Magpabida ka o whatsoever? Panoorin nyo na lang. Just promoting right now na
part of Hari ng Tondo. Abangan nyo na lang supportan. Ayan, abangan nyo, supportahan nyo. Lalo yung abangan yung aming one-on-one interview, ang mas malalim na vlogs with Jam. Nice, Marley. Abangan ko yan, Jawa. Thanks. Isa ka na. Siyempre ako naman, mama. Ano yung pinagkakamahal? Ayun, nag-start ako mag-taping ulit, magpakabait. Kumusta na yung sinasa sa inyo ng daga? It is under appeal. Naapektuhan. Mas naapektuhan ako pag yung mga minahal ko dati galit sa akin. Hindi naman sa kaso eh. Hindi naman sa babayaran eh. Gusto ko yung, alam mo yung mawala yung galit. Yun na yung wish ko eh. Sana one day, kumupa ba? Kahit ilang years nang nakaraan, at least natay ko yung day na yun na medyo humupa yung galit. Personal ka na bang humingi sa kanila ng tawa? Public apology twice. Pero naintindihan ko naman eh. At ano na lang ang reaction mo na nag-get doon sa mga galit nila? Natural lang naman. May nagawa akong nakakasakit, kaya accepted ko naman yung reaction. Nabigla lang ako sa babayaran. 3 million nga tayo. 3.5. pwede Kung ibaba yun? yung value ko, 3.5. Alam mo, habang tumatagal, naiisip ko, ang taas pala ng value ko. Kasi pag ikaw ay hahatulan ng ganun kalaking halaga, binibase yan sa kung ano yung kakayahan mo. Ay, ang kayang-kaya ko pala. Sabi ng court eh. Pero anong mas masakit? Binabago mo ba sir yung mga sinasabi mo dati? Ganito yun eh. Bugso na biglang. Twice na, I made a public apology. I said sorry. I am vocal na mahal ko sila hanggang ngayon. And I admitted I had mistakes. May mga mali ako nagawa. And sabi ko, pinagsisihan ko naman yun. The most important thing is natuto ka dun sa pagkakamali. Ang pinaka-wish ko lang naman ngayon, hindi naman yung guilty ako or hindi, may babayaran ako malaki o hindi. Mas wish ko yung sana humupa na kung meron man sa manloob at galit, sila. Ano yung mas masakit? Yung kinasuhan pang inisira yung friendship? Well, yung friendship kasi namin, medyo dormant na for years. Kasi nag-resign ako sa show, medyo hindi ko na sila nakakasama at nakakasama. Para sa akin mas masakit yung na-realize ko na pag meron ka palang mga taong dinakasamahan, minahal, nararamdaman mo na may galit sila sa'yo. At yun ang masakit sa akin. Hindi naman yung guilty ka o may babayaran ka. May pinagsisihan ka ba? Bakit ka nagsalita ka? Oo, sabi ko nga, I learned from my mistakes. First time ko nagawa to sa 41 years ko sa showbiz. Yun yung nga, may pinagsisihan ka ba? Hindi, ang pinagsisihan ko, yung bagay na natutunan ko. Sabi ko nga, you learn from your mistakes. Pag hindi ka nag-learn sa mistakes mo, wala ka natutunan. Sarili ko lang yun eh. Kumbaga, mag-isang laban ko to. Ang kausap ko lang sarili ko. So hindi ba kayo nagkakausap sir? Wala mediation? Wala. Pero kasi sa akin parang hindi ko na kailangan na mag-mediate pa. Kasi alam ko naman yung fault ko eh. So, ba't pa ako kukuha ng tao mag-mediate? Meron nga ang fault. I admit naman I made a mistake. Parang kasalanan ko na naging emotional din ako. Naglabas ako ng mga sama ng loob. Pero yun dahil sabi ko nga, first time lahat to sa akin. Ang importante sa akin din, yung natutunan ko na, ay mali pala to. Tsaka, ano rin yung mga anak ko rin, pinagalitan ako ng mga anak. I had been always apologetic. Saka inaharap ko naman yung case professionally. Sana ma-appreciate din nila yun na hindi ako nagsasalita. Tahimik ka na. Tahimik na ako. Tinanggap ko yung verdict na guilty ako. Tinanggap ko yun. Tinanggap ko na 3.5 million. Pero sabi ko mag-a-appeal ako dahil feeling ko masyado na mataas yung value ko. Dapat ang mga value mga Ano ba dapat? Dapat mga 50,000. Pero ito na lang, kung may mensahe ka kay Vic muna, anong mensahe? Well, unang-una, kanina napanood ko sa social media, it's their anniversary. Happy anniversary sa Tito Vic and Joey. Lagi ko naman sinasabi na sana yung goal nila o yung wish nila is mangyari. Yung pinaka-wish nila is umabot sila ng 50 years. And mukhang papunta, 3 years na lang eh. Kaya yun lang, I wish them well. I wish them good health. I wish them happiness. I wish them success. And yun lang yung goal nila na pagdating nila ng 50 years. Golden anniversary na. Right now, ang ginagawa ko na lang, I'm trying to get back
on my feet, magtrabaho, taping, tapos Viva ko under Viva. Pag hindi bumaba yung 3.5, baka tanggapin ko na yung Viva Max. Pero sa ngayon, Viva 1 muna. Pero Anjo, hindi ba naapektuhan yung trabaho mo? Wala nung... Naapektuhan kasi syempre, I was supposed to do a movie, no? Vida, kami ni Jean Padilla sa Viva, dahil under contract ako sa Viva. Pero nung siguro mga 2 weeks, 3 weeks bago mag-shooting last year, nasabihan ako ng aking road manager na palipas muna natin tong bagyo. Kasi I think last year, lalo na nung end part ng last year, I think ako yung most controversial. Everything hopefully time will heal. So, solo ka ngayon? Ay, wala kang love life? Wala akong 10 years na walang love life. Talaga ba? Hanap ko naman ako ng Si Anjo? Starlet talaga? Hindi mo pwedeng Kapatid, mag-ano lang ako, mag-stand Hindi, isa na lang. Ayan! Mas maraming chikahan with reporters. Pero, meron pa kami pagchichikahan. Solo talaga. Exclusive talaga. Thank you, Anjo. Thank you, Mo. Ayan. Ayan, ha. More power sa show mo. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.